nagpa-practice kami, sabi ko sa kanila yung praise and worship, ayun yun ang part natin para sa Lord. Yun yung pag-glorify natin sa Diyos at pagbigay natin ng paggalang o pagpuri sa ating Panginoon. Yung word, yun yung nagpapalakas sa mga tao. Yun yung word ay yun yung mahalaga sa tao para ma-receive natin kung anong binababa ng Diyos sa bawat buhay natin. Tayo manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat sa umagang ito sapagkat nandito kami sa iyong harapan makikinig ngayon sa iyong salita. Salamat dahil sa iyong salita ay nalaman namin yung identity and purpose namin sa buhay, why tinawag mo kaming mga anak. Thank you for your greatest love na binigay mo sa bawat isa sa amin. Nagkulang man kami, may pagkakamali man kami, o na-disappoint ka man namin, but yung love mo pa rin ang naghahari sa bawat puso ng tao. Salamat, Ama, sapagkat sa umagang ito, samahan niyo po kami at in-acknowledge namin ang iyong banal na Espiritu na siyang magsalita sa iyong harapan, sapagkat ang iyong abang lingkod ay walang saysay ang aking sasabihin kung hindi mo ako samahan. Salamat, Ama, itago mo ko sa iyong likuran at ikaw po ngayon ang siyang magdikta o magsabi kung ano ang sasabihin lang ng lingkod mo. Salamat, Panginoon, at doon sa nakakarinig at abot ng busis na ito, hayaan niyo po sa kanila magkaroon ng buhay sa bawat puso nilang iyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabihin mo po sa katabi mo, kilala mo ba ang sarili mo? Kilala na ba natin yung sarili natin? Kilala na ba natin yung pagkatao natin? O alam lang natin kung anong birthday mo, saan ka pinanganak, sino ang magulang mo, at ano yung dapat mong gawin sa mundo. Kailangan mo mabuhay, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo pumasok sa mga papasukang trabaho, kailangan mo mag-aral para makuha natin yung standard ng mundo at maka-adapt tayo doon sa gusto ng mundo. Pero ang dapat natin pag-aksayahan o dapat natin bigyan diin o pagtuunan ng pansin ay yung pagiging anak natin sa Diyos. Kilala na ba natin yung sarili natin bilang tayo ay mga anak ng Diyos? Kilala na ba natin yung sarili natin na tayo talaga ay pinili ng Diyos? O kilala na ba natin ang sarili natin why nag-exist tayo dito sa mundo? But why pinahintulutan ng Diyos na makita mo yung creation niya? Why pinahintulutan ka ng Diyos na madama mo yung pag-ibig niya? Akalain mo, millions of egg cells or man and woman will die every day. Bawat araw yun. Sa bawat araw, million ang namamatay. Egg cell yun ang namamatay. Million. Pero, inalaw ng Diyos, tignan mo sarili mo, inalaw ng Diyos na mag-exist ka. Na inalaw ng Diyos na mabuhay ka. Ibig sabihin, inalaw ng Diyos na mabuhay ka, may purpose ka, may identity ka, dapat alam mo kung sino at ano ka. Mahahanap mo lang yung pagkatao mo kung patuloy ka mananaliksik na salita ng Diyos. Doon mo malalaman yung purpose ng buhay mo, doon mo malalaman kung bakit ipinanganak ka sa mundo. Open your Bible, sabi nga sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12 to 13. Ang ganda po na sinabi dito ni Christ. Yung sinabi ni John. Sabi ni John sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12 to 13, sabi niya, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay maging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, kapagustuhan, o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. This is the will of God. Yung will ng Diyos, ang plan ng Diyos talaga sa tao, ay isinilang ka sa mundo para makilala mo siya. That is the will of the Lord. Yung will ng Panginoon, isinilang ka, i-exist ka sa mundo, o ipanganak ka sa mundo para makilala mo yung tunay na Diyos. Sabi ni John, isinilang ka sa mundo, hindi dahil kagustuhan ng nanay mo, plano ng tatay mo, plano ng mga magulang mo, plano ng mga angkan mo na isilang ka, hindi. Talagang ito ang will ng Diyos. Ito yung kagustuhan ng Diyos, yung makita mo at mag-glorify mo siya. Yun yung gusto ng Diyos makita sa iyo. Kaya nga sabi ni John, hindi ito kagustuhan ng tao, hindi ito kagagawan ng tao, kundi ito talaga ang kalooban ng Diyos. Ito yung will ng Diyos, ito yung plan ng Diyos na makita at mag-glorify mo yung pagiging Diyos niya.
Karamihan sa atin ng mga tao, alam natin yung identity natin sa sarili natin, pero hindi mo alam yung purpose ng buhay mo. Kilala mo ang sarili mo, kilala natin na may Diyos, pero hindi mo kinikilala o hindi mo tinatitle na ikaw talaga ay may ama na iba. Binigay lang sa atin yung mga magulang natin para alagaan ka, palakihin ka, pag-aralin ka. Pero ang pinaka-the best sa lahat, ang trabaho ng mga magulang ipakilala ang Diyos sa buhay nila. Ang dapat trabaho natin sa magiging anak natin at magkakaanak pa ay ipakilala natin yung anak natin sa Diyos. Remember in the time of Samuel, sinabi ni Ana, kasi si Ana ay baog, sabi ni Ana, Panginoon, pag ako ay magkaanak, i-dedicate ko to sa iyo, ibabalik ko to sa iyo, Panginoon, para mag-serve sa iyo. Kalain mo? Ang purpose ng buhay, bakit nag-asawa yung lalaki at babae, kung bakit nabuntis ang babae sa pamagitan ng pag-aasawa ng lalaki at babae, para maibalik mo sa Diyos yung magiging angkan mo. Maibabalik mo sa Diyos yung tribes mo. Ikaramihan sa atin, pagkasilang ng mga anak natin, hindi natin binabalik sa Diyos. Hindi natin pinapakilala sa Diyos. Kaya sinasabi nga Diyos si Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, pero walang takot sa Diyos, magnanakaw pa rin. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, walang takot sa Diyos, nagdodroga pa rin. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, pero wala lagi sa bahay natin. Because why? Hindi natin nagagampanan na bitbitin yung anak natin sa Diyos. Sabi ni Ana, Panginoon, isang anak lang. Pag ako nagkaanak, Panginoon, ibabalik ko to sa iyo. Nagkaanak siya si Samuel. Akalain mo? Pagdating ni Samuel, na hindi na si Samuel pasusuhin, kumakain na siya ng matitigas na pagkain, hindi na siya inaaruga, sabi niya, ibabalik na kita sa Diyos. Akalain mo, nag-iisang anak lang. Binalik niya sa Diyos, doon ka na sa templo manirahan. Akalain mo? Kaya nga sabi ni David, Panginoon, sa bawat panahon na nasasaktan ako, sa bawat panahon na bigo ako, sa bawat panahon na nagkakasala ako sa iyo, gusto ko tumira lang sa templo mo para madama ang presensya mo. Akalain mo? Ang kinakailangan pala natin, ipakilala natin sa anak natin kung ano at sino ang tunay na tatay niya. Ikaramihan kasi sa atin, paglaki ng anak natin, ang plano natin, paglaki ng anak ko, maging doktor to, maging nurse to, maging ano to. Anong una-una natin salita sinasabi sa anak natin, tinuturuan natin, di ba? A, B, C, D, E, F, G. Tapos minsan pinapatugtog pa natin, anak, gayahin mo to. Alam mo ba sa Israel, kapag alam nila yung anak nila, 2 years old pa lang, pinamumulis na nilang sa ang 10 commandments. Alam mo yun? Di ba? 2 years old, pagkasilang nila ng kanilang anak, sinasabitan agad nila ng Word of God. Paano naman tayo? Sila kasi talagang biblical and then talagang literal na ginagawa nila. Tinitrain na nila yung mga anak nila, yung kabataan nila, tinitrain na nila. Kaya kahit saan mapunta yung anak nila, lagi nilang sinasabi, don't forget to share. Ang ibig sabihin nun, huwag kang kakain na pinagbabawal ng Diyos. Kaya kahit saan sila pumunta, talagang committed sila sa Diyos kasi naturuan sila ng tama. Kaya meron tayo Jewish dati na bisita, si Sister Rachel, tinatanong namin, paano kayo na-train ng mga magulang nyo na super committed kayo sa Diyos? Sabi niya, since birth, pinanganak pa lang kami, pinagpipray na kami, talagang binabatag na kami sa prayer ng mga magulang namin. Kaya hanggang sa paglaki namin, kailangan, 2 years old, kailangan memorize na namin yung 10 Commandments. O diba? Kaya nga lagi sinasabi nila, nasa magulang yung training natin. Nasa magulang yung pagtitrain ng mga anak about sa word ng Diyos. Responsibility ba natin to? Responsibilidad natin yan. Si Jesus niya, in that time binalik ni Mary sa Diyos si Kristo, dinidikit niya sa Diyos si Kristo. Naging ninong niya nga si Simeon Ano sabi ni Simeon? Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko nakikita yung Messiah. Wakalain mo, pagdating niya nakita niya yung Messiah, nakita niya si Christ, sabi niya, oh Lord, gawin mo na yung pinapangako ko sa iyo. Di ba, kunin mo na ako. Nakita ko na yung Messiah Di ba, binalik lahat. Si Mary, alam ni Mary yung standard na pagiging isang magulang at pagiging isang parenthood. Karamihan sa atin, nag-asawa tayo na walang purpose ang pag-aasawa. Hello. Dapat ngayon, pag nag-asawa ka, alam mo agad ang sagot Alam niyo po, kapag sa atin, may kinakasal sa atin, tinatanong, ba't kayo mag-aasawa? Ano ko dahilanan, ba't kayo magpapakasal? Mahal mo lang siya? Nasa pagmamahal ba ang pagkakasal? O talagang gusto mong magtayo ng sambahayan na kasama ang Diyos?
Karamihan sa atin, ang plano natin para sa sarili, hindi para sa Diyos. Kaya nga, ang dami nagpapamilya na broken family. Kasama ako dun eh. Ako, broken family ako kasi lumaki ako na walang nanay, walang tatay. Doon ako sa grandmother and grandfather ko lumaki. Nagisinilang pa lang ako, sa kanila na ako. Walang tumay mga magulang, broken family. Bakit? Walang pundasyon na salita ng Diyos eh. Walang training mula sa Diyos. Gusto mo mag-train ng kabataan, ikaw wala kang training? Gusto mo mag-train ng anak, tapos ikaw di ka nati-training? Abay, kamalian yon. Hindi ka pwede maging teacher hanggang di ka nag-aaral ng teacher. Alam mo, magturo ka lang na magturo. Sabi, mag-apply ako ng pagka-teacher, hindi ka naman license eh. Iba naman yung pinag-aralan mo. Engineer ka, gusto mo mag-teacher. Kaya karamihan sa atin, mali yung purpose ng buhay, mali yung identity na nilalakad natin, kasi mali din yung heart natin. Iba yung gusto natin sa gusto ng Diyos. Kaya nga, pag sinabi ng Diyos na tumanggap ka, sumampalataya ka, may relasyon at may connection ka. Ang ibig sabihin ng pagtanggap at sumampalataya kay Kristo, mayroon kang relasyon at may connection ka. Karamihan sa atin, ang daming tumatanggap sa Diyos, walang relasyon, walang connection sa Diyos. Tandaan natin, kahit pasukan natin ang lahat ng relihiyon sa mundo, kung wala kang relasyon sa Diyos, wala kang connection sa Diyos, walang saysay ang pagtanggap mo kay Kristo. Tanggap mo lang ng tanggap. Natutuwa tayo, tumanggap siya kay Kristo, ligtas na siya talaga. Ganun ba talaga tayo? O kailangan ng tao ng connection sa Diyos at relasyon sa Diyos? Karamihan sa tao, tinatanggap nila na may Diyos sila. Pero hindi nila ginagampanan yung trabaho nila sa Diyos. Hello? Sabi natin, may Diyos ako eh. Talaga? Kaya nga sabi ni Jim sa atin, kung may pananampalataya ka, kung may Diyos ka, ipakita mo ang pananampalataya at ang Diyos mo, ipakita mo. Ipakita mo sa gawa yung Diyos na sinasabi mo. Alam naman may Diyos ka, tapos may pinatrabaho sa iyo, ang Diyos hindi mo ginagawa. Ay, kasinungalingan, di ba? Sabi ni First John, kasinungalingan yung taong sinasabi, tinanggap nila si Kristo, tapos namumuhay sila sa kasalanan, kasinungalingan yun. Sabi ni John, tinanggap mo na si Kristo, sumampalataya ka na kay Kristo, tapos wala kang connection, wala kang relasyon. Nabagok ata ulo natin. Nalimutan natin. Ang akala mo, pag tinanggap mo si Kristo, okay na. Kapag tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo na ang trabaho mo sa Kanya. Kaya nga sabi ni Kristo, nang nakita niya na ang tao balisa, ang tao ay walang mapupunta, sabi ni Kristo sa mga apostol niya, sa mga alagad niya, ipanalangin niyo sa Ama, sa may-ari ng lahat. Sabi niya, ipanalangin niyo na magkakaroon ng harvester. Na mayroong tagapag-ani. Kulang na tagapag-ani eh. Sabi ni Kristo, itrabaho pala yung gusto ni Kristo sa atin, yung magtrabaho tayo na tinanggap mo siya. Na tinanggap mo si Kristo, binabahagi din natin kung ano binahagi ni Kristo noon. Karamihan sa atin, tanggap natin na may Diyos tayo, pero hindi natin ginagampanan yung trabaho natin sa harapan ng Diyos. Yun yung kamalian ng tao. Yun yung pagkakamali natin. Kaya makukuha mo lang ang salitang anak ka niya if sinusunod mong kalooban niya. O sige nga, tandaan natin. Tanungin mo na sarili natin, anak ako ng Diyos. Kung anak ka niya, bakit iba yung lakad mo sa tatay mo? Kung anak ka niya, bakit iba yung gusto mo sa gusto niya? Hindi ba? Sino ba nasusunod sa tahanan? Di ba mga magulang? Kung ikaw ay layas, prodigalsan ka. Kung ikaw ay hindi mo sinusunod yung kalooban ng Diyos, abay prodigalsan ka. Layas ka. Kaya nga sinasabi mo, anak ako ng Diyos, pero hindi mo ginagampanan yung trabaho mo sa tatay mo, hindi mo ginagampanan yung trabaho mo sa mga magulang mo, baka ampun ka. Di ba? Na-identify mo lang sarili mo na anak ka, tapos hindi mo tinatrabaho yung gusto ng Diyos para sa'yo. Kaya nga may example tayo eh. Si Kristo yung example natin kung paano siya lumakad bilang isang anak ng Diyos. Si Kristo ang halimbawa natin at ginampanan ni Kristo yung pagiging anak niya. Yung pagiging anak ni Kristo, winok niya, tinok niya, tinanggap niya, in-apply niya. Ikamusta naman tayo? Alam lang natin na may Diyos tayo, tapos pagkatapos hindi natin binubuhay yung salita ng Diyos sa sarili mo. Kaya nga sabi sa atin ni James, kalapas-tanganan ang ginagawa natin, kung alam natin may pananampalataya natin, hindi natin tinatrabaho pananampalataya mo. Isabi nga ni James sa atin, may pananampalataya ka, naniniwala ka sa Diyos, di ba? Yung demonyo nga, naniniwala din eh. Ikaw ba? Di ba?
Sabi ni James, may pananampalataya ka, baka lugi ka pa ng demonyo manampalataya eh. Diba? Ikaramihan sa atin, na-identify natin ng sarili natin as a son of God. Di ba son of God tayo eh? Identify nga tayo sa 1 Peter na gods tayo eh. Gods yung maliit na J, hindi yung malaki. Sabi nga niya ni Peter sa atin eh, kayo mga Diyos kayo ng iyong mga nasasakupan. Di ibig sabihin gods tayo. Yun na sinabi ni Peter sa 1 Peter eh. Kung Diyos tayo sa nasasakupan natin, bakit hindi mo ginagawa yung tukulin mo sa Diyos? Bakit hindi mo ginagawa yung pagustuhan ng Diyos sa'yo? Hindi ba? Si Kristo in that time, pwede si Kristo tumakas. Pwede si Kristo hindi magpapako sa cross. But sinabi niya, Father, this is your will. Ito yung kagustuhan mo eh. Ito yung plano mo. Ito yung plano mo masusunod. Yung plano mo dapat ang makita. Hindi gustuhan ko. Kaya nga, laging bukang bibig ni Kristo eh. Laging sinasabi, ito yung gusto ng Ama eh. Ito yung plano ng Ama. Kung anong plano ng Ama, yun ang gusto ko rin mangyari. Kung ikaw anak ka ng Diyos, hayaan mo na yung plano ng Diyos ang mangyari sa buhay mo. Di karamihan sa atin, iba yung lakad natin sa gusto ng Diyos sa'yo. Iba yung gusto natin sa gusto ng Diyos para sa'yo. Gusto mo lang, hindi naman gusto ng Diyos para sa'yo. Pangalawang Pedro. Alam niyo po, nang binabasa ko itong mga natutuwa ako, nabibless ako. Pangalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3-4. Sabi, tinanggap na natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Di ba? Sabi ni Peter. Sabi ni Peter, tinanggap mo na si Kristo. Inadapt mo na si Kristo. Pinapasok mo na si Kristo sa buhay mo. Hindi mamuhay ng makamundo, mamuhay ka ng makadiyos. Sabi ni Peter, kung talagang anak ka ng Diyos, let the will of God na mangyari sa iyo. Ikaramihan sa atin, tinanggap mo si Kristo, nanampalataya kay Kristo, naniniwala ka na may Diyos, pero hindi nakikita sa buhay mong pagiging makadiyos. Kaya sabi ni Peter, tinanggap na natin ang kapangyarihan ng Diyos pa sa buhay mo. Bakit hindi ka mamuhay na makadiyos? Diba? Ano nangyari sa iyo? Tinicheck pa ba natin sa PSA kung anak ka talaga ng Diyos? Patunay ang gusto mo? Yeah. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang mabaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sabi ni Peter, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang mabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ano daw? Makabahagi tayo sa likas niya bilang Diyos. Identify ka. Identify ka as a God. Identify ka as a son of God. Bakit makamundo yung takbo mo? Isabi ni Peter, yung pagtanggap at pananampalataya mo kay Kristo para makaiwas ka sa gawa ng makasanlibutan. Bakit ang trabaho mo makasanlibutan? Bakit makamundo pa rin ang kilos mo? Makamundo pa rin yung buhay mo. Ayaw mo humiwalay sa mundo dahil mas nagugustuhan mo. Ayaw mo magpaturo sa Diyos dahil maiiba ang koneksyon o kaparaanan mo. Iiba ang takbo ng buhay mo dahil may ibang gusto tayo. Ano ba tayo? Tayo ba yung tumanggap kay Kristo? Tandaan natin, yakapin yung pagiging Kristiyano natin at sabihin natin, Panginoon, ano man ang mangyari sa iyo ako. Tayo ba yun? Kung tayo yung sinasabi lang natin, yakapin lang natin yung pagiging Kristiyano para masabi ng iba na may Kristo tayo. Talaga. Kaya nga, tinanggap na natin si Jesus, tapos ibang takbo sa takbo niya. Binigay na ni Jesus ang buhay niya sa iyo, pero nakikita ba sa atin yung reflection ni Kristo? Pag sinabi ni Peter, binigyan ka na ng kapangyarihan ng Diyos. Ibinigay na ng Diyos sa iyo bilang isang magiging likas na Diyos sa buhay niya. Yung magkaroon ng dugtong, sabi ni Peter, makabahagi tayo sa likas na kanyang pagiging Diyos. Nagre-reflect ba sa atin yung buhay ni Kristo? Nandun ba yung reflection ni Christ sa buhay natin? Nakikita ba sa buhay natin yung buhay ni Kristo? O iba yung pagkatao mo? Identify ka ba as a son of God? Ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Hayaan mo ang Diyos na siya mangusap sa iyo.
Ang gusto ng Diyos, makabahagi tayo sa pagiging Diyos niya, umalis ka sa makabundong buhay mo, maunawaan mo ang kalooban niya. Magkakaroon ka ng freedom, wawasakin ni Kristo yung makamundong isipan at puso mo, papalitan niya ng makalangit na kaisipan at kalooban. Karamihan sa atin, ayaw natin lumiwalay sa mundo. Kaya kaya hindi natin naiintindihan yung salita ng Diyos. Hindi natin naiintindihan yung will ng Lord kasi iba yung heart natin sa gusto ng Father. Si Kristo, binitawan niya yung pagiging salitang makamundo. Namuhay siya na talagang anak ng Diyos. Di ba? If identify tayo ng mga anak ng Diyos, bakit hindi natin tignan at hindi natin tularan kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin? May instruction tayo eh. Binigyan tayo ng Diyos ng salita niya para alam natin anong i-walk at isa sa buhay natin at anong magiging buhay pa natin. Karamihan kasi sa atin, iba pa rin yung kagustuhan natin sa gusto ng Diyos. Iba pa rin yung lakad natin sa gusto ng Diyos ipapalakad sa'yo. Kaya sabi ni Kristo, mas maraming gusto sa tao maglakad sa maluwag ay nila sa masikip. Doon sa masikip, sasalain sila eh. Imomold yung karakter nila, babaguhin sila. Ayaw nila magbago eh. Ang gusto nila maluwag lang, yung pababayaan lang sila. Pa tayo? Ang Diyos, ayaw ng Diyos luwagan ka dahil makakawala ka. Ayaw ng Diyos luwagan ka, baka mawala ka sa Kanya. Dahil ang pangarap ng Diyos sa buhay ng tao, ayaw niya mapahama ka. Ayaw niya mawala ka sa harapan niya. Yun ang pangarap ng Diyos. Ang pangarap mo ba mag-stay sa Diyos? Ang pangarap mo ba talaga ang makapiling ng Diyos? O ang pangarap mo lang humingi sa tatay mo lagi? O talaga ang gusto mo lang lagi, humingi sa tatay mo, pero hindi naman tinatrabaho mo yung gusto ng Diyos para sa iyo. Gusto mo ibigay ng Diyos yung gusto ng buhay mo? Gusto mo ibigay ng Diyos yung pinapanalangin mo? Ba't hindi mo siya unahin? Ba't hindi mo siya sundin? Seek the kingdom of God first and His righteousness, and all those things shall be added into you. Unahin mo ang Diyos. Unahin mo yung trabaho sa Kanya, and all those things ibibigay naman sa iyo ng Diyos. Kung ano kaparaanan ng Diyos, yun ang gawin mo. Dahil kapag yun ang ginawa mo, walang palpak na gawain sa iyo. Kasi karamihan sa atin, natutuwa tayo na ang galing-galing natin. Natutuwa tayo, kaya sa lahat ng achievement ng buhay mo, huwag ka matuwa na para sa iyo yun, galing sa Diyos yun. Kung nagkaroon ka man ng achievement sa buhay mo, hindi galing sa iyo yon, inalaw ng Diyos na mangyari sa buhay mo yon. Huwag natin sabi kasi kapag wala na tayong maisip o hindi na tayo nakakalusot, gagawa tayo ng kaparaanan para ma-justify yung word. Para gusto nila natin makalusot na makalusot. Kapag kinukurit tayo, lagi natin sinasabi may rason, lagi tayo. Kaya nga sabi ni Solomon sa atin, kabubuhan naman yung ginagawa ng tao kapag hindi siya marunong mag-adapt o hindi siya marunong mag-receive ng word. Kamangmangan sa harapan ng Diyos. Hindi ba? Kaya nga tayo, binibigyan tayo ng wisdom ng Diyos para maunawaan yung word niya. Para paano tayo mamuhay sa harapan niya. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Sabi sa Roma chapter 12, sabi niya, verse 1 to 2, sabi ni Paul, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng budong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Paul, alam mo kung paano ka mapapalaya sa mundo? Alam mo kung paano ka mawawalan ng gana sa kamunduhan? Sabi ni Paul, maging busy ka sa harapan ng Diyos. Gampanan mo yung trabaho mo sa Kanya. Maiiwan mo yung kamunduhan ng atupagin mo yung kalooban niya. Karamihan sa atin, mas marami tayo time sa kamunduhan kaysa sa time ng Diyos. Mas marami tayong panahon sa mundo kaysa sa panahon ng Diyos. Sabi ni Paul sa atin Sabi ni Paul, wag na tayo makaayon sa mundo para malaman mo kung anong plano ng Diyos. Malaman mo kung ano talagang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Sabi niya, ito ang kailangan natin gawin. Pagsikapan mo maabot at mag-glorify lagi ang Diyos. Pagsikapan mo lagi ayusin yung relasyon mo sa Panginoon, doon ka mapapalaya. Karamihan sa atin, pinalaya ka na ng Diyos, gusto mo pa rin magpakulong. Di ba?
Pinalaya ka na, tapos pagkatapos ang takbo mo, parang alipin ka pa rin. Kaya nga, karamihan sa atin, sinabi ni Jesus doon sa kanyang talinhaga, sabi ng isang inuupahan ni Kristo yung iba para magtrabaho sa bukirin. Sabi niya, may inupahan siya, na maaga pa lang nagtrabaho siya, may inupahan siya tanghaling tapat na para magtrabaho, may inupahan siya ng alas 2 para magtrabaho, may inupahan siya ng alas 3 para magtrabaho. Ang uwian alas 5, may nakita siya ulit, sabi niya, oh, anong ginagawa mo dyan? Wala kang trabaho? Wala po, tambay lang ako. Sige, magtrabaho ka doon sa ubasan ko. Alas 5 na. Aba, alas 5 na, parang wala ka atang gagawin na. Di ba? Pagdating niya doon, kunting kapas lang, tapos na. Swelduhan na. Nagtaka yung isa, ang aga-aga niya, nag-start siya ng alas 8, nagtaka siya, Master, bakit yun? Wala naman siya trinabaho Maghapon ako nagtatrabaho, samantala yun, 1 oras lang, pareho kami na sweldo. Ano sabi ni Christ? Wala ba akong karapatan magpasweldo sa gusto ko? Ako ang may-ari, hindi ikaw. Ba't ka nagre-reklamo kung sino gusto kong swelduhan? Diba? Huwag ka magreklamo kung ang iba pinagpapala ng Diyos, at ang gusto ng Diyos, pare-pareho kayong lahat. Hindi na din sasabihin, ito i-bless ko, ito hindi. Isabi nga sa atin ni Solomon pinapatak ng Diyos yung ulan sa lahat ng tao, hindi pili. Diba? Isabi nga ni David pinapatubo ng Diyos yung damo, pinapatak na ng Diyos yung ulan, para sa lahat ng tao, makasalanan mo, hindi. Huwag mo sabihin, Panginoon, sa amin namuulan, doon sa makasalanan dapat hindi. Diba? Doon pa natin masasabi, Panginoon, sa kanila lang dapat babaha, sa amin hindi. Talaga? Wala ditong pipiliin ng Diyos, Kristiyano ka man o hindi, mararanasan mo ang sinasabing struggle sa buhay. Dahil pantay ang Diyos, hindi naman sabihin ng Diyos, doon lang ako sa mga kasalanan magpaparusa. Hindi naman sasabihin ng Diyos yun na. Diba? Pinagreklamo siya, Panginoon, pagpareho kami ng sweldo, dapat overtime ako. Talaga? Sabi ni Kristo, yung maaga at ang huling nagtrabaho, pero pareho lang ang sweldo niyan. Bago ka man, luma ka man Kristiyano, pareho lang ang sweldo natin, sure tayo sa langit. Gusto mo, may upuan ka pagdating sa langit dahil nauna ka? Panginoon, dapat sila nakatayo, ako nakaupo. Talaga? Di nga. Kapag malayang kaisipan mo sa kamunduhan, mas maintindihan mo yung kalooban ng Diyos sa'yo. Yun yung gusto ni Paul sa atin nawa, sabi ni Paul, bago ka mapapalaya sa kamunduhan, siguraduhin mo muna, sabi ni Paul, yan yung kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. Kasi the more na ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, maintindihan mo kung anong plano ng Diyos para sa'yo. Hindi ka mapapalaya sa mundo, sabi ni Paul, hindi ka mapapalaya sa mundo kapag ang takbo mo, makamundo pa rin. Hindi ka mapapalaya ng mundo kung ang buhay mo makamundo pa rin. Yung sinasabi ni Paul, yung makapagpapalaya sa'yo, si Kristo na may kasamang pagbabago. Karamihan sa atin, tinanggap si Kristo, walang nabago. Nabago lang ang forma, nabago lang yung itsura, nabago lang yung gupit, nabago lang ang forma pag nagsisimba. Pero ang spirit, ang heart, ang mind, hindi nababago. Nabago naman, lumipat na ibang church. Nabago ang church. Diba? Dapat pag tinanggap at niyakap mo si Kristo, hindi lang ang pormahan mo at itsura mo nababago. Ang nababago dapat yung spirit, heart, and then mind mo. Sabi ni Paul sa atin, gusto mo ng pagbabago? Gusto mo na mapalaya ka? Sabi ni Paul, tanggapin mo si Kristo na may kasamang pagbabago. Ayaw mo mabago dahil hindi mo niyayakap yung standard ni Kristo sa buhay mo. Sabi nga ni Nicodemo, sabi niya, Panginoon, paano ba makakatanggap ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Nicodemus, rest yun. Highest rest yun. Alam mo? Sabi ni Kristo, naku po, Nicodemus. Ikaw teacher ka pa naman. Mataas na pare ka pa naman. Hindi mo alam anong procedure ng Diyos. Alam mo lang ang word,
hindi mo ina-apply sa buhay mo. Sa Diyos, hindi patalinuhan eh. Ang gusto kasi ng Diyos, masunod kalooban. Hindi kailangan ng Diyos malaking ulo, kasi di ka magkakasya. Malaking puso ang gusto ng Diyos sa harapan niya. Kaya nga sabi ni Kristo, alam mo ba kung paano? Sabi niya, ituro mo sa akin. Sabi niya, maliban ipanganak mo niyang tao at pagkarihan siya ng Diyos, baka kasi sa kariyan ng langit talaga. Pwede ba yun? Hindi makapaniwala si Nicodemus. Sabi ni Kristo, ay naku po. Siguro kung sa atin lang, ay naku, Nicodemus. Diba? Hindi mo maintindihan, sabi ni Kristo. Maiintindihan mo lang kung magtunik ka in spirit. Sabi ni Kristo, maintindihan mo lang yan kung hindi nangunguna sa iyong kaisipan at katalinuhan mo, hayaan mo mahayag ng Diyos yung gusto niya para sa iyo. Ikaramihan sa atin, tanong tayo ng tanong, Panginoon, ano bang kalooban mo? Ano bang will mo sa buhay ko? Talaga. Gusto mo malaman yung will ng Diyos at kalooban sa buhay mo? Ba't hindi mo sundin muna yung gusto niya? Doon mo makikita, marami sa atin nagsasabi, Panginoon, gamitin mo ako, O Diyos. Gamitin mo ako, Panginoon, sa gawain mo. Hindi ka naman nagba-Bible study. Hindi ka naman nag-evangelism. Hindi ka naman dumadalo sa practice. Hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Hindi ka naman nananalangin. Tapos gusto mo magpagamit sa Diyos? Kung gusto mo magamit sa Diyos, maging part ka ng gawain niya. Gagamitin ka ng Diyos. Karamihan sa atin gusto magpagamit, hindi siya nagiging part. Parang ganito ginagawa natin. Mag-evangelism tayo. Una tayo sa tumataas eh. Sige, pastor! Mag-intercede lang ako, humayo kayo. Ano ba tayo? Ang galing. Talaga lang. Di ba? Mag-share tayo ng word of God. Sige, pastor! Umalis kayo, mananalangin ako. Oo, talaga. Hindi ka nagiging part. Tapos nananalangin ka, umiiyak ka, Panginoon, ano kaya kalooban mo sa buhay ko? Gamitin mo ako, Panginoon, gusto magagamit-gamit sa iyo. Hindi ka nagiging part ng ministry. Diba? Ganon din ang gusto ng Diyos sa atin. Gusto mo ma-identify ka na anak niya, magpagamit ka sa kanya. Itatay mo siya eh. Walang anak na hindi niya sinusunod yung gusto ng tatay niya. Ipinanganak ba tayo na pagkatapos na pinanganak, sabi ng magulang mo, bahala ka na sa buhay mo, anak. Ganun ba yun? Hindi ba sunod-sunuran tayo ng mga magulang natin? Pag sinabi maghugas ka doon, magwalis ka dyan, maglinis ka dyan. Yun ang training na gusto mangyari ng Diyos sa atin. Kaya nga, binigay mo na ba buhay mo kay Kristo? Tayo ba yung tao na binigay na talaga natin yung buhay natin sa Diyos? Sinurrender na talaga ba natin yung sarili natin sa Diyos? O tayo lang yung pasuro-surrender lang? Diba? Hayaan mo siyang masunod sa buhay mo. Kung sinuko mo na ang buhay mo kay Kristo, hayaan mo si Kristo masunod sa sarili mo. Hayaan mo si Kristo magdikta ng buhay mo. Karamihan sa atin, Lord, sinusurrender ko na yung buhay ko sa iyo, pero ako dapat na masunod sa sarili ko. Wala nagsusurrender na ikaw pa rin nasusunod. Pag sumuko ka sa Diyos, kung tinanggap mo si Kristo, pag sumampalatay kay Kristo, ibig sabihin, nakipagrelasyon ka sa Kanya. Handa mong bitawan ang lahat dahil may gusto ang Diyos para sa iyo na tama. Karamihan sa atin, ang gusto natin, tanggapin lang si Kristo, pero ang takbo mo iba sa takbo niya, kamalian yun. Ang gusto kasi natin, ang gusto ng Diyos makita sa atin, kapag lumapit tayo sa Kanya, lalapit tayo na hindi ang kalooban natin yung nasusunod yung gusto niya. Diba? Kasi gusto natin, lalapit ako sa Diyos para makuha ko yung gusto ko talaga lang. Sige lang, tignan mo lang. Tapos nagtatanong ka, dekada ka rin na nanalangin, pwede ng Diyos binibigay yung panalangin ko. Diba? Kasi bawat lapit natin, gusto natin masunod yung sarili natin, pang dinidiktahan na lang natin ng Diyos eh. Panginoon, ito ang gusto ko, ano yan, touchscreen? Shopee, na parang, ito na pong gusto ko, Panginoon, ito na, oh, gawin mo yan ha, talaga. Ano ba tayo manalangin? Alam niyo po, nung natutunan ko talaga na sumunod sa Diyos, parang nawala yung panalangin na gusto ko eh. Parang lagi ko lang sinasabi sa Diyos, Panginoon, yung, kung anong pinaplano mo, ano yung gusto mo, dapat yun ang sunod sa buhay ko eh. Diba? Kung ipapahintulot, sabi nga ni Paul sa atin, kung ipapahintulot pa naman ng Diyos na buhay ka pa bukas, di okay. Dapat manalangin ka sa Kanya, huwag ka manalangin, bukas Panginoon, ito ang gagawin ko. Sabi ni Paul, buhay ka pa kaya bukas?
Makakagising ka pa kaya bukas, sabi ni Paul. Kaya nga sabi ni Paul, kapag nagplano ka, hayaan mo na lang na ang gusto ng Diyos ang masunod, hindi yung gusto mo. Kasi pag ang gusto mo ang masunod, tapos pagkatapos mali ang magiging bunga, madidisappoint ka lang. Sino sisisihin mo? Hindi yung hiningan mo. Ano ba naman yan doon? Lumingi lang ako, ibang binigay mo. Talaga. Di ba? Pangalawang Korinto chapter 5 verse 17, sabi doon, ang lahat na sumampalataya kay Kristo, ano daw, isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Lahat ng lumipas sa kanya, lahat ng lumas sa kanyang buhay, wala na. Pinalitan na ni Kristo ng bagong pagkatao. Binago ka na ni Kristo, pinalitan ng dating pagkatao mo. Kung si Kristo ang nagpapabago sa iyo, dapat ngayon, siya ngayon nagdidikta sa buhay mo. Kung si Kristo nagpabago sa iyo, si Kristo ang tinanggap mo, si Kristo ang sinasampalatayaan mo, hayaan mo rin na siya na lang magdikta sa buhay mo. Karamihan sa atin, gusto natin baguhin tayo ni Kristo, tapos pagkatapos, iba yung takbo mo sa gusto niya. Hindi ka identify na magiging anak niya. Kasi kung tayo mismo, akalain mo yun, iniwan ni Kristo yung 79 para hanapin yung isa. Isa tayo dun eh. Iniwan ni Kristo yung karamihan. Humiwalay si Kristo sa karamihan para mapili ka niya. Para hanapin ka niya. O, isa ka ba sa nahanap? O ikaw pa rin yung tupan na may sungay. Putulan na natin yan. Kaya nga, niyakap na ba natin? Niyakap na ba natin yung pagiging anak natin sa Diyos? Kung niyakap mo na, gampanan mo yung pagiging anak mo sa harapan ng Diyos. Kung talagang tayo yung nagyakap kay Kristo, tayo yung yumakap na tayo, identify tayo bilang anak ng Diyos, gampanan mo, gawin mo yung salitang anak ka niya. Kasi kapag mahal ka ng Diyos, ikukorek at itatama ka ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos, humiwalay ka sa sarili mo eh. Ang gusto ng Diyos, ang masunod ang gusto niya. Hindi ka mapapalaya kung ang takbo pa rin ng buhay mo ay yung pansarili mo. Di mo pa rin maintindihan kahit anong gawin mo, hindi mo maintindihan pa rin yung word ng Diyos, bibiyak ang ulo mo, wala kang nare-receive. Kasi katalinuhan yung nangunguna sa'yo. Kaya nangyari sa atin, dahil malaga sa Diyos, yung ginagampanan natin, yung pagiging anak natin sa harapan niya. Si Kristo nga, di ba? Si Kristo hindi niya hayaan na bigla na lang siya magsalita o magbigay ng word sa mga tao, hindi niya binuwok. Kaya yun nga kinagalit sa kanya ng mga Pariseo eh. Galit na galit yung Pariseo kasi nangangaral si Kristo, ginagampanan niya yung pinapangaral niya. Ano binabantayan ng mga Pariseo kay Kristo? Yung pagkamali niya. Kaya every time na kung nasaan si Kristo, nandun yung Pariseo. Hindi para maging alagad, kundi para bantayan ang pagkakamali ni Christ. Parang tayo ba yun? Tignan natin kung ginagawa niya ba yung sinasabi niya. Anong tawag doon? Posesyador? Di ba? John 15:15. Anong oras na po ba? Wala ako rito. 10:36. Maga, alas 2 ako eh. John 15:15. Sabi po sa 1, kapitulo 15, versikulo 15, sabi niya, hindi na kayo tinuring ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sabi ni Kristo, sa halip, itinuring ko na kayo mga kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Hindi ka na alipin, bakit tumikilos ka pa rin parang alipin? Sabi ni Kristo sa atin, hindi ka na alipin, hindi ko na kayo tinuturing na alipin. Bakit yung buhay mo pang alipin pa rin? Sabi ni Kristo, itinuring ko na kayo mga kaibigan, pinagkatiwala ko kayo ng salita ng Diyos, sa bawat binibigay ng Diyos sa akin ng salita, sa bawat binababa ng Diyos sa akin ng salita, sabi ni Christ, binabahagi ko rin sa iyo, kasi kayo, kaibigan ko na kayo, hindi na kayo alipin. Tapos pagkatapos yung gusto natin magpaalipin pa rin, alam niyo po, gusto ni Kristo yung kalayaan natin. Kaya sabi ni Peter sa atin, malaya ka na. Pinalaya ka na ng Diyos. Pero yung kalayaan mo, huwag mo naman gawin yan para sa gawing makasalanan. Huwag mo naman abusuin yung pagiging malaya mo. Huwag mo naman abusuin yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kung talagang alam mo na anak ka ng Diyos, gampanan yung pagiging anak mo sa Kanya. Mawawalan sa'yo pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo pag hindi pa rin yung kalooban niya nasusunod sa buhay mo. Di ba? Alam lang kasi natin, niligtas tayo ng Diyos. Sapat na ba?
Sapat na ba ang alam natin na niligtas tayo ng Diyos? Okay na kailangan pa natin trabahuin ang kaligtasan. Karamihan sa atin, gusto lang natin tumanggap, ayaw natin magtrabaho. Gusto mo lang maka-receive, ayaw mo magtrabaho, sabi ni Paul, yung tamad-tamad dyan, ha? Yung tamad, sabi ni Paul, sinulatan ko kayong lahat, yung tamad dyan, huwag niyong pakainin yan. Magiging tamad na lang yan. Hayaan mo siya magtrabaho. Gampanan niya yung gawain niya sa Diyos. Kung tamad ka sa Diyos, dapat ka ba pagpalain? Tamad ka, tapos sasabihin mo, Panginoon, itong gusto ko. Ay, gusto mo ng sweldo? Magtrabaho ka sa Kanya. Gusto mo i-bless ka ng Diyos? Kaya mo masunod yung kalooban niya. Karamihan sa atin, humingi sa Diyos, akala mo anli. Tapos pagkatapos ikaw din mo ginagampanan yung pagiging anak mo. 1 John. Malapit na pa ako magtapos. 1 John, unang Juan, versikulo 3, kapitulo 1 to 3. Sabi dito, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos at iyon ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga sanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Diba? Sabi sa verse 1 ni John, sabi ni John, alam mo kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin para kinikilala tayo o ma-identify tayo na mga anak tayo ng Diyos at matawag natin siyang Ama, sabi niya. Dahil yung totoong anak niya, sabi niya, walang relasyon sa kamunduhan. Alam niyo? Sinabi ni John, yung totoong anak ng Diyos, bulag yan sa kasalanan. Yung totoong anak ng Diyos, hindi yan ginagampanan ng kamunduhan. Ginagampanan yan yung will ng Father niya. Kaya nga sabi ni John sa atin, hindi kayo kinikilala ng sanlibutan. Hindi kayo pagmamayari na sanlibutan, anak kayo ng Diyos. Sabi ni John, hindi kayo identify na mga anak lang kayo sa sanlibutan. Identify kayo bilang anak kayo ng Diyos. Kaya sabi ni John sa atin, hindi kayo kinikilala ng sanlibutan dahil ang sanlibutan mismo hindi nakakakilala sa Diyos. Bulag sila. Sabi ni John, hindi nila alam yung katotohanan. Yung kung totoong anak ka ng Diyos, alam mo dapat yung identify at alam mo dapat ang pagkatao ng tatay mo. Anak ka ng tatay mo, hindi mo alam kailan siya pinanganak. Diba? Memorize na ata natin eh. Yung mga magulang natin sa bahay, memorize na natin yung birthday niyan, yung anniversary niyan, saan sila unang nag-date, saan sila unang nagkakilala. Diba? Paano nanligaw, saan pinanganak, saan mga angkan. Kaya nga makikita natin sa buhay ni Kristo, paano pinanak sa Kristo eh. Trinace nila lahat bago dumating ni Kristo, simula kay Abraham hanggang kay Mary at kay Joseph at kay Christ. Alam mo yun? Na-trace lahat. Sino ang babalikan ng trace na yun? Hindi ang Diyos. Simula sa Diyos kay Abraham hanggang kay Kristo. Hindi ngayon, ano nangyari sa atin? Matitrace ba tayo na mula sa iyo, sa tatay mo, sa nanay niya, at sa nanay pa, at papunta pa sa mga nanay, galinunuan pa? Matitrace ba tayo? Ay, ang punot dulo pala namin, parang, ano yun? Family tree. Baliktad ako Family tree, na pinaka-head, yung magulang, ay, dito pala. Ang nagiging ugat pala nito, ang Diyos. Ang Diyos ang magiging ugat, ang producer ng magulang ko. Di ba? Ikarami sa atin, tayo ba yung matitrace natin? Anak pala ako ng Diyos. Binigay lang sa atin yung mga magulang natin para alagaan ka. Pero dapat sa mga magulang, ibalik yung mga anak niya sa Diyos. Naturuan ba natin ng tama yung anak natin? Gusto natin magbago yung anak natin? Gusto natin na lumakad na maging mabait at maging maayos yung mga bata natin pag di mo natuturuan ng word? Kamalian yan. Diba? Parang gusto mo lang magkaanak pero hindi mo nagagampanan anong pinapagawa ng Diyos sa'yo. Pag sinabing anak ka ng Diyos, wala ka dapat alam sa salitang kasalanan. Ang alam mo lang gawin kung anong nagpapasaya sa tatay mo. Kapag masakit ka sa ulo ng tatay mo, palalayasin ka. kaya nga kung anak tayo ng Diyos, wala tayong ibang gawin, wala tayong ibang dapat tungkulin sa Diyos, pasayahin yung tatay mo. I-glorify yung tatay mo, papurihan mo ang tatay mo, bumalik ka sa tatay mo at itama mo yung relasyon sa kanya.
Yun ang pinaka. Son of God means walking holy and righteous in the front of God. Anak ka ng Diyos, son of God ka, identify ka na anak ng Diyos, ito dapat ang nakikita sa iyo, walking holy and righteous in front of God. Oh, yung ba ang takbo mo? Yung ba talaga ang buhay mo? O iba ang takbo mo? Galatia 2:20. Huli na po ito. Salamat naman. Galatia 2:20. Sabi sa Galatia 2:20, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi na ikaw yan, hindi mo na buhay yan, buhay na ni Kristo yan. Tandaan mo, kapag nakita mo sarili mo sa salamin, sabi mo, hindi na ako to, hindi ko na buhay to, buhay na ni Kristo to. Ibuhay niya, pinampalit sa sarili mo eh. Buhay niya yung pagtubos sa sarili mo. Kung tinubos ka na ni Kristo, edi bayad ka na. Kung bayad ka na, siya nagmamay-ari sa'yo. Bakit iba pa rin yung nagmamay-ari sa'yo? Si El pa rin. Diba? Pagkaingatan mo buhay mo, mahalaga kay Kristo yan. Pag hinalwa mo ng kamunduhan yan, masasayang yung buhay na yan. Kapag tayo, pinalitan na yung pagkatao natin, binago na tayo ni Kristo, hayaan mo na ang magagawa mo, mag-glorify mo lagi yung Father mo. Let us pray. Panginoon, salamat sa umagang ito, sa katagumpayan at pag-ibig. Salamat sapagkat identify mo kami bilang anak mo. At wala kaming ibang gawin, Panginoon, kundi kung ano yung kalooban mo siyang masusunod sa buhay namin. Salamat, Father, dahil sa dami-rami ng tao, isa kami sa pinili at tumugon naman sa iyo. Kaya, hayaan mo, Panginoon, na mangyari pa rin at manguna pa rin at ikaw pa rin ang maghari sa buhay namin. Sa umagang ito, Panginoon, alam namin na salita mo ay hindi ito babalik sa iyo ng walang kabuluhan o walang laman, kundi bagkos tatanim ito sa buhat buhay ng tao at ang salita mo ay magkaroon to ng buhay sa bawat nakikinig sa iyo. Salamat, Ama. Ito ang aming samon dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.